Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapatuloy pa hanggang ngayon ang Paris Olympics. At ang Paris Olympics o ang Olympics ay ang pinakamalaking sports event na ginagawa sa buong mundo. Sa Olympics ay naglalaban ang pinakamalalakas at ang pinakamagagaling na atleta sa buong mundo. Ang manalo ang pinakalayunin ng bawat isang atleta na sumasali dito. At ang matalo ay hindi isang pagpipilian. Subalit, hindi man nila piliin ng maraming lumahok dito ang matalo, hindi maiiwasan na iisa lamang ang mananalo sa bawat laro. Ang karamihan ay matatalo at babagsak. Karamihan sa mga manlalaro sa Olympics ay hindi po first-timer, kundi mga Olympiad na. Ang ibig sabihin po nito ay mga lumaban na at naglaro na noong mga nakaraang Olympics. Ang ilan sa kanila ay mga dating kampyon, samantalang ang ilan sa kanila o ang karamihan sa kanila ay mga dating natalo. Subalit, ang bawat Olympics ay bagong pagkakataon. Every 4 years ay pwede ka muling lumaban. Yung mga dating natalo at bumagsak ay pwedeng manalo at ang mga dating nanalo naman ay pwedeng matalo. Kaya totoo sa kanila ang kasabihang hindi ang mahalaga ay kung gaanong karaming beses kang bumagsak, kundi kung gaanong karaming beses kang bumangon at lumaban. Hanggat binibigyan ka ng pagkakataon na lumaban at patuloy ka na lalaban kahit na malimit ay bumabagsak, subalit ang katotohanan, pwede ka ring manalo. Bilang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay lumalaban, subalit malimit tayo ay bumabagsak. Maraming mga pagkakataon na tayo ay bumabagsak sa kasalanan, bumabagsak na gawin ang kalooban ng Diyos, at bumabagsak na ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Bumabagsak tayo na gawin kung ano ang tama. Dahil sa napakaraming pagbagsak, minsan ay naiisip natin na tumigil na lamang. Nakakahiya na kasi sa Panginoon ang paulit-ulit na pagbagsak. Nakakahiya na sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating iglesia. Nakakahiya na sapagkat binigo na naman natin ang ating Diyos. Binigo na naman natin ang ating pamilya. Binigo na naman natin ang ating mga kapatid at ang ating mga kaibigan. Kaya minsan, para bang naiisip na lang natin na bumitaw na lamang at umayaw. Sapagkat ang pagbagsak ay nagpapahina ng loob, nagpapahina ng pananampalataya. At ang patuloy na pagbagsak ay sumisira ng ating loob para makapagpatuloy. Kung kaya ang pagsisikap na bumangon at magtagumpay sa ating sarili ay napakahirap. Siguradong hindi natin kakayanin. Subalit kung kasama natin ang ating Panginoon sa ating pagbangon, magagawa nating makabangon at magtagumpay. Ngayong umaga ay dadako tayo sa isang tagpo sa Biblia na marahil ay nalalaman ng karamihan sa atin dito. At ito ay patungkol sa pagbagsak ng isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay ang pagbagsak ni Pedro, ang 3 beses niyang pagkakaila sa mga tao na siya ay alipin o alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Now sa marami, nakikita nila si Pedro na tila ba isang mahinang Kristiyano, na isang mahinang apostol, dahil 3 beses niyang ikinaila na siya ay alagad ng ating Panginoong Hesus sa harapan ng mga tao. Subalit nais kong balaan tayo na huwag tayong mag-isip ng ganong kay Pedro, bagkus ay una nating tingnan ng ating mga sarili. Dahil baka higit pa kay Pedro ang ating ginawa.
Baka higit pang mas maraming pagkakataon na ating ikinaila ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng mga tao. Kaya sana ngayong umagang ito ay kilusin tayo ng Panginoon upang ating makita ang kinakailangan nating gawin upang maiwasan natin ang pagbagsak at tayo'y magtagumpay sa buhay bilang isang Kristiyano. Aniya ko po kayong buksan ng inyong Biblia sa aklat ng Juan. Ang kabanata ay 18, talatang 13 hanggang 27. John chapter 18, verses 13 to 27. In-encourage natin every member of the church, please bring your own Bible every Sunday so that kayo po mismo ay makapagbabasa. Subalit sa ating mga bisita, kung kayo wala pong mga Biblia, we have our text sa ating pong screen. John chapter 18 verses 13 to 27, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Simulan po natin sa verse 12. Kaya't dinakip si Jesus ng pulutong at ang pangulong kapitan at ang punong kawal ng mga Hudyo at siya'y ginapos. 13. At siya'y dinila muna kay Anas sapagkat siya'y biyanan ni Caiphas na dakilang saserdote ng taong iyon. Si Caiphas nga na siyang nagpayo sa mga Hudyo na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus at gayon din ang isa pang alagad. Ang alagad niyang iyon ay kilala ng dakilang saserdote at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Kaya't ang isang alagad na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod at ipinasok si Pedro. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod pinto, pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Sinabi niya, ako'y hindi. Nangakatayo nga doon ang mga alipin at mga punong kawal na nangagpapaningas ng sigang uling sapagkat maginaw. At sila'y nagpapainit at si Pedro naman ay kasama nila na nakatayo at nagpapainit. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga pagtuturo. Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayag na nagsasalita sa sanlibutan, ako'y lagi nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo, at siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo, at wala akong sinasalita sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nakakarinig sa akin kung anong sinasalita ko sa kanila. Narito, ang mga ito ay nangakaalam ng mga bagay na sinabi ko. At nang kaniyang masabi ito ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon na nagsasabi, ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Sinagot siya ni Jesus, kung ako'y nagsasalita ng masama, patutuhanan mo ang kasamaan. Datapat kong mabuti, bakit mo ko sinasampal? Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caiphas na dakilang saserdote. 25. Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Sinabi nga nila sa kaniya, ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? Siya ay kumaila at sinabi, ako'y hindi. Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote na kamag-anak niyaong tinagpas ni Pedro ang tenga ay nagsabi, hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Muling kumaila si Pedro at pagdakay tumilaok ang manok. Mga kapatid, binasa po natin ng John chapter 18 verses 12 to 27, nawa ay pagpalain ng Panginoon ng pagbasa at pangangaral ng kanyang banal na salita. Manalangin muna tayo. O aming Diyos, ngayong umagang ito, makikita namin ang isang tagpo sa buhay ng isang alagad na katulad namin kung papaanong siya'y bumagsak sa kanyang pananampalataya, dumating sa punto ng panghihina. Panginoon, ito'y isang realidad at katotohanang nararanasan ng iyong mga anak, maging sa panahon na ito. At sana sa karanasan ni Pedro kami ay matuto kung papaanong siya'y bumagsak at kung papaanong siya'y iyong ibinangon. Tulungan niyo kaming makita
ang mga pamamaraan upang maiwasan namin ang pagbagsak na gaya ni Pedro. At sana ngayong umagang ito'y magdala ng paglago sa amin. At sa aming mga bisita, ang aming patuloy na panalangin, nawa makita nila kung sino ang tunay na Diyos at tagapagligtas sa araw na ito. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng ganito. Umamin si Jesus, nagkaila si Pedro. Umamin si Jesus, nagkaila si Pedro. Kapatid, kung naranasan mo na bumagsak sa kasalanan, kung naranasan mo na bumagsak na ipagkaila ang ating Panginoong Jesucristo, ang mensahe ngayong umaga ay para sa iyo. Kung naranasan mo na manghina dahil paulit-ulit mo na nararanasan ng pagbagsak, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Nais ng Panginoon na ating matutunan kung paano bumagsak si Pedro at kung paano natin may iwasan ang patuloy na pagbagsak ng pagkakaila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana ngayong umagang ito ay makatulong ito para sa atin. Sa ating teksto ngayong umaga, dalawang senaryo ang magkaugnay nating makikita. Ito po ay patungkol una sa paglilitis ng ating Panginoong Hesus at pangalawa ay ang pagtatatwa o pagkakaila ni Pedro sa ating Panginoong Hesus. So una, pag-usapan natin ang paglilitis sa Panginoong Hesus o ang paglilitis sa ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong nakita sa ating binasa kanina, ay halos hindi magkasusunod yung mga talata. So yung pong paglilitis ng ating Panginoong Hesus ay makikita natin from verse 12 hanggang verse 13, then chapter 18 verses 19 to 24. Ito po yung paglilitis. Now, para maunawaan po natin yung kabuuan ng naging paglilitis ng ating Panginoong Hesus, kailangan muna nating magkaroon ng maikling historical background. Meron po kasing dalawang uri ng paglilitis na ginawa sa ating Panginoon. Meron pong paglilitis sa pagitan ng otoridad ng mga Hudyo at paglilitis sa otoridad ng mga Romano. Tandaan nyo ng panahon na ito, ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. May mga pinuno ang bayan ng Israel, pero meron din pong mga pinuno ang bayan ng Roma. At kapag ating pong tinalakay ito at binasa, makikita nyo po itong paglilitis na ito ay merong tig-tatlong yugto, pero ang mga paglilitis na ito ay napupuno ng mga illegalities, mga hindi tamang paglilitis ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Una, pag-usapan natin yung paglilitis sa harap ng mga otoridad ng Hudyo. Nagsimula ang paglilitis sa ating Panginoong Hesus noong hinuli siya at dinala kay Anas. Si Anas po ay kinilala dito bilang isang pinunong saserdote. Pero mamaya malalaman ninyo na si Anas ay dating pinunong saserdote, pero siya po ay kinikilala pa rin bilang pinunong saserdote. Ngayon, dinala po ang Panginoong Hesus nung siya hinuli ng mga alagad, dinala siya kay Anas. At dito po ay siya ay nilitis. Subalit hindi ho nagtagumpay si Anas nung sinubukan niyang paratangan ni Jesus ang kanyang sarili. Nung hindi ho nagtagumpay si Anas, ipinadala niya ang Panginoong Hesus kay Caiphas ng hating gabi na isang iligal na gawain sapagkat hindi ho pwedeng maglitis ng gabi. Then nung po dinala niya, ay kasama po ni Caiphas dito yung mga skriba at ilang mga matatanda at yung tinatawag po na Sanhedrin. Dito ay nagdala sila ng mga bulaang mga saksi na illegal din na ikaw ay magdala ng mga sasaksi na hindi naman totoo. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 26 verses 57 to 68 na nagdala sila ng mga witnesses, kaya lang itong mga witnesses na ito yung mga bulaan, kaya nung sila po'y nagkwento, magkakaiba ang kanilang mga testimonya. Illegal po ang pagdadala kay Anas
sapagkat hindi na po siya ang dapat maglitis sa kanya. Dapat po kung siya ay lilitisin sa harapan mismo ng saserdote at sa harapan mismo ng konseho o ng Sanhedrin. Habang nililitis ni Anas ang Panginoong Yesus, ganito ang kanyang ginawa. Tinanong niya ang Panginoong Yesus patungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga pagtuturo. Now, nais kong muna liwanagin sa inyo na ang pagtatanong na ito ni Anas ay hindi para malaman talaga kung ano ang ginagawa ng Panginoong Yesus. Nagtatanong dito si Anas para makahanap siya ng mga bagay na pwede niyang ikaso sa ating Panginoong Jesucristo, para siya'y makahanap ng paraan para maipapatay ang Panginoong Yesus. Subalit dahil nalalaman ng Panginoon ang kaisipan ng lahat ng tao, sinagot ng Panginoon si Anas ng isang sagot na wala siyang makikitang mali. Anong sabi ng Panginoon sa ating talata sa verse 20? Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayag na nagsasalita sa libutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo na wala akong sanalitang lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nakakarinig sa akin kung anong sinasalita ko sa kanila. Narito ang mga ito ang makakaalam ng mga bagay na sinabi ko. So parang ang sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo kay Anas, ipinapakita niya na wala naman akong inililihim sa aking mga turo. Nalalaman mo ito, nalalaman to ng mga tao. Tanungin mo sila. Sapagkat lahat ng aking sinasabi, hayag sa kanila. Pero siyempre, hindi ho ito nagustuhan nung isa sa mga pinunong kawal na nakatayo doon at hindi nakapagpigil. Sinampal niya ang Panginoong Yesus. At ang sabi niya ay, ganyan ka ba dapat sumagot sa pinunong saserdote? Dahil tila nakita mismo nitong sundalong ito na isang rebuke, isang sagot na patama doon sa pinunong saserdote na alam ng Panginoon yung kanyang kaisipan. Pero pansinin niyo kung anong ginawa dito ng Panginoon. Sinagot niya ang kawal na ito sa pamamagitan din ng isang tanong. Sabi ng 23, kung ako'y nagsasalita ng masama, patutuhanan mo ang kasamaan. Datapot kong mabuti, bakit mo ako sinasampal? Kung mali ang sinasabi ko, patunayan mo. Pero kung mabuti ang sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Dito makikita natin mga kapatid yung katotohanan ng kawalan talaga ng unawa ng mga tao kung sino si Kristo na kanilang nililitis. Para bang sila'y mga hukom na nililitis ang isang taong makasalanan. Pero ang hindi nila nalalaman, darating ang isang araw na sila mismo ang huhukuman ng ating Panginoong Yesus. At sa paghuhukom na ito, siguradong sila'y mapapatunayang nagkasala at sila'y tatanggap ng parusa sa Diyos. Ngayon, ito ho nangyari. Nung hindi makahanap ng anumang butas, ng anumang maisasakdal, itong si Anas sa ating Panginoong Yesus, ipinadala na lamang niya kay Caiphas ang Panginoon ng gabi, na siyang pinunong saserdote ng taong yon. Sabi ng verse 24. Now, pagdating po nila sa kinaroroonan ni Caiphas, nandoon din ang mga skriba at mga matatanda. Pero hindi po ito yung buong Sanhedrin. Pag sinabi yung Sanhedrin, ito yung konseho, ito yung nagpapataw ng batas. Dahil mamaya makikita nyo na sa Matthew 27 verse 1 and 2 na nandoon yung buong Sanhedrin. Pero ito, part lamang ng Sanhedrin at gabi po ito. Isang bagay na hindi pwedeng gawin na maglitis ka ng gabi. Dito ay muling nilitis ang Panginoon at tinanong siya ng pinunong saserdote, subalit hindi siya sumasagot. Naghahanap po sila ng mga bulaang saksi para isakdal ang Panginoon, subalit sila ay nabigo. Sapagkat nung sila ngay nagdala ng mga saksi, ang mga saksing kanilang nakuha ay magkakaiba ang kwento. Now, sa desperasyon ni Caiphas, sinabihan niya ang Panginoong Yesus ng, sabihin mo na sa amin ng hayagan kung ikaw talaga ang Kristo, kung ikaw talaga yung anak ng Diyos. At nung sinagot siya ng Panginoon, mababasa natin sa Mark chapter 14, verses 62. Sabi po dito, at sinabi ni Jesus,
Ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumarito na nasa mga alapaap sa langit. Sa sagot na ito, nakahanap po ng maikakaso itong sa Kaypas. Ang tanong, ano ka ba yung ikakaso? Bakit kaya ganun na lamang ang naging sagot ni Kaypas? Kasi maliwanag na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya ang Mesyas, na siya ang tagapagligtas, na siya yung ipinadala ng Diyos. At para kay Kaypas, ito'y isang malaking kalapastangan sapagkat ipinapakilala, inaamin ng Panginoong Yesus na siya yung Diyos na nagkatawang tao, na siya yung ipinadala ng Diyos para maging hari ng bayan ng Israel. Kaya pansinin niyo po yung naging sagot dito ni Kaypas. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na nagsasabi, ano pang kailangan nating mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Now, ang tanong, bakit ba ganun kabigat ito? Tandaan nyo mga kapatid na mga panahon na ito, kapag ikaw ay nagpantay o ipinantay mo ang iyong sarili sa Diyos, ito'y isang napakalaking kasalanan. Sa bayan ng Israel, hindi mo pwedeng ipantay ang iyong sarili sa Diyos. At ito mismo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, inamin niya na ako ang Mesyas, ako ang tagapagligtas, ako yung sugo ng Ama. Sa puntong ito, inamin ng Panginoong Yesus kung ano ang gusto nilang marinig. Samantalang gagamitin ni Kaypas at ng Sanhedrin ang bagay na ito upang isakdal at ipapatay ang Panginoong Yesus. Nagkaroon na lamang po ng formal na paglilitis noong madaling araw na. Sa Matthew chapter 27 verses 1 and 2, dito natin mababasa na nagkaroon ho ng pagpupulong ang buong Sanhedrin at doon ay nagkaroon ng formal na paglilitis at dito po ay kanilang pinagkaisahan na paratangan ng Panginoong Hesus ng mga maling paratang upang siya ay kanilang may papatay. Subalit ang inyong makikita dito mga kapatid, sa lahat ng mga paglilitis na ito, hindi ipinagtanggol ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Hindi siya nagkaroon ng anumang pagtatanggol sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat nalalaman niyang ito ay kasama sa plano ng Diyos. Kasama sa plano ng Diyos na siya lilitisin ng mga makasalanan at pararatangan ng mga maling paratang upang siya ay kanilang maipapatay. Ang punto natin dito is nalalaman ng Panginoong Yesus ang lahat ng mangyayari sa Kanya, maging ang mga paglilitis sa Kanya, at siya ay nakahanda sa lahat ng mangyayari sa Kanya dahil kasama ito sa plano ng Diyos. Yan ang unang paglilitis sa harapan ng mga otoridad ng mga Hudyo. Yung pangalawa, sa harapan po ng otoridad ng mga Romano. Now, dahil ang mga Hudyo noong mga panahon na ito ay wala pong kakayanan na magparusa ng kamatayan. Bawal ito sa kanilang batas. Kaya ang ginawa po nila ay dinala nila ang Panginoong Hesus sa otoridad ng mga Romano. Dinala nila ito sa harapan ni Pilato. Kaya ang ginawa po ni Kaypas, ipinadala niya ang Panginoong Hesus kay Pilato sa John chapter 18 verses 28 to 38. Pero nung marinig po na Pilato na ang Panginoong Hesus ay isang Galilean, ay ipinadala niya ito kay Herodes, na siya namang tetrarka sa Galilea, na nung panahon na ito ay nasa Jerusalem. Pero nung tinanong po ni Herodes ang Panginoong Hesus, ay nanatiling tahimik ang Panginoong Hesus. Kaya ho dahil dito, dahil wala namang makitang anumang pwedeng isakdal si Herodes, pinabalik na lamang niya ang Panginoong Hesus kay Pilato. Pero, noong pong nililitis ni Pilato ang Panginoong Hesus, wala naman siyang makitang mali. Wala siyang makitang anumang kasalanan para isakdal ang Panginoong Hesus. Pero, kahit nakita ni Pilato na inosente ang Panginoong Hesus,
nagawa pa rin niya itong ipapatay. Bakit? Ito'y dahil po sa panggigipit ng mga Hudyo. Napilitan siyang magbigay ng utos na ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus. Natatalakayin po natin sa ating susunod na mga pag-aaral yung pong paglilitis sa harapan ng mga Romano. Pero ang tanong natin ay ganito, bakit ganun na lamang ang pagnanais ni Anas, ni Caiphas at ng Sanhedrin na maipapatay si Jesus? Ano ba yung pinakamalalim na dahilan sa tingin ninyo? Ano ba yung dahilan bakit gustong-gusto nilang ipapatay ang isang tao na nag-aangkin ng pagiging Mesiyas? Hindi ba't sila nga po yung mga pangulong saserdote? Sila yung mga taong simbahan? Sila yung mga relihiyosong tao na dapat sana'y unang nakaunawa ng patungkol sa pagdating ng Mesiyas? Sila yung mga nasa simbahan? Sila yung dapat na nakakaunawa kung ano yung tama at kung ano yung mali? Sila yung mga taong simbahan na dapat iniisip nila yung kabutihan ng mga tao. Pero bakit kaya kating-kati ang kanilang mga dila at kating-kati ang kanilang mga kamay na ipapatay ang Panginoong Yesus? Ang sagot po dyan, meron ho kasi silang nakatagong dahilan kung bakit ganito sila. Tandaan ho natin, dahil sa turo, himala, at mga ginagawa ng Panginoong Yesus, maraming tao ang nakakilala sa Kanya. Sumikat ang Kanyang pangalan. At dahil dito, maraming mga Hudyo ang sumusunod sa ating Panginoong Yesus sapagkat naliliwanagan ang kanilang kaisipan patungkol sa katotohanan. Dahil dito, natatakot si Anas, si Caiphas, at ang mga pinuno ng mga Pariseyo na kapag nagpatuloy ito, may magiging malaking epekto ito sa kanilang kapangyarihan at sa kanilang kabuhayan. Paano nangyari yon? Alam niyo po ba noon ay hawak po nila ang negosyo sa templo? Actually, hawak po ng mga pinunong saserdote ang negosyo sa templo. Paano ho? Kapag dumarating po yung mga pilgrim, yung mga manlalakbay, yung mga Hudyo na nasa iba't ibang lugar, tandaan po ninyo ang bayan ng Israel ay merong 3 taunang piyesta. Sama ho dito yung piyesta ng Passover. Ngayon, itong mga pilgrim na ito, kapag sila po'y pupunta sa Jerusalem para sa taunang 3 taong piyesta, 3 beses sa isang taon, sila po ay kinakailangang magdala ng mga alay, ng mga hayop na susunugin. Now, kapag sila po'y nagdala ng mga hayop na susunugin, kapag ito po ay hindi inapruban ng mga pinunong saserdote, ng mga officer ng pinunong saserdote, kinakailangan nilang bumili ng hayop na tinda ng mga opisyal ng pinunong saserdote. Kailangan kasi yung kanilang iaalay approve, parang meron pong nagche-check. Kapag hindi approve, hindi pwedeng ialay. Kaya mapipilitan kayong bumili. Ngayon, para walang abala, doon na lang sila bibili sa ibinebenta sa templo. Pero mas malaki ang halaga. Siyempre, dahil mas malaki ang halaga, kikita ho dito ang mga nasa templo. Pangalawa, kapag kayo din po ay galing sa ibang bayan at meron kayong dalang ibang pera, whether ito'y pera ng mga Romano o pera ng ibang bansa, hindi po kayo pwedeng gumamit ng pera sa Jerusalem. Ang kinakailangan, papalitan nyo muna ito. Kaya may negosyo din sila ng money exchange, palitan ng pera. At syempre, kapag ikaw ay bumili ng pera para sa gagamitin sa templo, meron itong tubo. At ang tubo na ito, may porsyento na ibinibigay sa mga naglilingkod sa templo. Kaya maalala po ninyo, noong Panginoong Yesus ay nandoon po sa templo at nakita niya na ginawang palengke ang templo. Bakit pa nagalit ang Panginoon dito? Kasi alam nila na ginagawa nilang palengke ang templo ng Panginoon.
Nung kanyang itinaboy, yung mga nagtitinda at mga nagpapalit ng salapi, alam niyo po bang galit na galit doon ng mga Pariseyo? Bakit sila nagalit? Di ba dapat sila matuwa? Kasi nililinis ng Panginoong Yesus ang kanyang templo. Yung dapat ay banal na lugar, dapat matuwa sila. Bakit to sila nagalit? Sayang. Mawawala ang ating negosyo. Mawawala ang ating kita. Ito yung malalim na dahilan kung bakit sila nagagalit sa Panginoong Yesus. Bukod sa na bubulgar, nasasabi ang kanilang mga maling doktrina, nagkakaroon ng epekto sa kanilang kabuhayan. Kaya ganun na lamang napupuot sina Anas at Caiphas at ang mga pinunong Pariseyo sa ating Panginoon Kristo. Kaya humahanap sila ng paraan para patayin siya. Dahil nalalagay sa panganib ang kanilang kapangyarihan at interes na pananalapi. Subalit dahil sa pangkalahatang katanyagan ni Jesus, natatakot silang magkagulo. Kaya hindi nila pwedeng mahuli ang Panginoong Yesus ng hayagan. Kaya di ba, saan nila hinuli ang Panginoong Yesus? Sa hardin ng Getsemani, kung saan kakaunti lamang ang mga alagad. At naalala nyo nung huli mensahe natin, iilan lang hulihin niya, isa, pero ilang daan ang kanilang kasama. Kasi nga takot sila dahil nakilala na ang ating Panginoong Jesucristo. Now, kung inyong matatandaan, sinabi din po ng aklat ng John, si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti na mamatay ang isang tao para sa bayan. Yan po ibinanggit sa John chapter 11 verse 50. Subalit alam niyo po ba nitong sinabing ito ni Caiphas ay tila isang hula ng propeta. Sapagkat sinabi ni John sa 11 verse 51, ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa'y dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa at hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang magtipon din naman niya ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Dito po pinapakita lamang po yung isang katotohanan na mangyayari sa ating Panginoong Yesus. Ang kanyang kamatayan ang magiging sanhi ng kaligtasan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Pero alam nyo, habang inaaral ko ito, may nakita akong halos kaparehas na nangyayari sa ating panahon sa nangyari nung lumang tipa, nung panahon ng Panginoong Yesus. Hindi man sila nagnanais na mawala sa landas nila ang Panginoong Yesus para sa kanilang personal na interest na gaya ni Anas at ni Caiphas, marami ngayon ginagamit naman ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang personal na interest. Ito yung kabaliktaran. Maraming mga mangangaral ngayon ang ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus para sa personal na interes. Marami ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus para kumita, para yumaman, para magkamit ng material na bagay sa mundo. Napakaraming mga prosperity gospel preachers ngayon ang ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sa personal na pakinabang. Ang halos nakikita lamang nila, ang Panginoong Yesus ay dumating para ikaw ay pagalingin sa iyong karamdaman, para ikaw ay payamanin sa iyong kahirapan, para ayusin ang magulumong pamilya. Nakatingin na lamang sila sa mga material na bagay. Hindi nila nakikita na ang tunay na dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa mundo ay upang palayain ang mga makasalanan sa kanilang kasalanan at iligtas ang mga tao sa kanilang kaparusahan. Hindi nila nakikita na ang dahilan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo ay para iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno at hindi lamang para payamanin ka sa mundong ito. Sana ngayong umaga, yan ang nakikita mo sa Panginoong Jesucristo. Sana yan ang dahilan mo kung bakit ka dumadalo. Sana yan ang dahilan mo kung bakit ka sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ka sana lumapit sa Panginoon dahil gusto mo lamang yumaman. Hindi ka sana lumalapit sa Panginoon dahil gusto mo lamang magkaroon ng maayos na buhay. Sana hindi ka lang lumalapit sa Panginoon para maayos ang pamilya mo. Sana maunawaan mo na ang dahilan kung bakit ka lumapit sa Panginoon Jesucristo
sapagkat kailangan mo si Kristo para sa iyong kaligtasan. Siya lamang ang iyong kailangan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang dapat na unang dahilan kung bakit ka lumapit sa Diyos, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Alam nyo, yung ginawa ni Anas at ni Caiphas ang naging dahilan kung bakit po namatay ang Panginoong Jesucristo. Pero tandaan natin, pananagutan nila ito sa harapan ng Diyos. Subalit dapat din nating tingnan, kinasangkapan ng Diyos si Anas at si Caiphas para matupad ang kanyang plano. Para ang Panginoong Yesus ay maipako sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Alam nating hindi makatarungan ang pagliliti sa Panginoong Yesus na nagdala sa Kanya sa kamatayan. Subalit dapat din nating tingnan kasama yon sa matalinong plano ng Diyos upang tayo ay Kanyang iligtas. Alam niyo mga kapatid, bilang aplikasyon, malimit ang buhay ay puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Malimit may mga bagay na nangyayari sa ating hindi nating maintindihan, ni hindi nga natin kayang ipaliwanag kung bakit nangyayari sa atin. May mga bagay na nangyayari sa ating buhay na masakit, mahirap, at minsan is unfair. Subalit bilang mga mananampalataya, meron tayong pag-asa. At meron tayong dapat panghawakan na sa buhay ng isang mananampalataya, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na nangyayari para sa kabubuti ng lahat ng umiibig sa Diyos. Panghawakan mo bilang isang mananampalataya kay Kristo. Ano man ang sitwasyon, kabigatan, problema o paghihirap, lahat ng ito'y nangyayari para sa ikabubuti ng lahat ng anak ng Diyos. Yan ang sabi ng Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi nga ng mga atleta, no pain, no gain. Ang karaniwang nangyayari sa buto, kailangan munang mamatay bago mamunga. Kung kaya karaniwan ang paghihirap, ang pagdurusa, maging ang pagbagsak ay kailangan munang madaanan bago natin makamtan ang kalaguan. At ganito ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kailangan niya munang mamatay para sa ating kaligtasan. Kahit na ang kinasangkapan dito ay ang mga taong makasalanan. Ngayon, sa pangalawang punto, makikita natin kung paano magkakaroon ng magandang aplikasyon sa buhay natin ang pagbagsak ni Pedro. Tingnan po natin ikalawa yung pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Jesucristo. Kung ang Panginoong Yesus, ang una, umamin siya, pangalawa, itong si Pedro, kinaila niya ang Panginoong Yesus. At makikita niyo ito sa verse 15 to 18 and verse 25 to 27. Habang ang Panginoong Yesus, kalmado at matapat na nagpapatotoo, sa kabilang banda, si Pedro naman natatakot at bumagsak sa kasalanan. Sabi ni Brown na sinite ni D.A. Carson, tumindig si Jesus sa mga nagtatanong sa kanya at hindi itinanggi ang anuman, habang si Pedro ay natatakot sa mga nagtatanong sa kanya at itinanggi ang lahat. Si Jesus, lahat ng sinabi sa kanya, inamin niya. Si Pedro, lahat ng tanong sa kanya, itinanggi niya. Sabi naman ni Stevie, na sinite naman ni Andreas Kostenberger, sabi niya, habang 2 beses na pagkapakilala sa sarili ang ginawa ni Jesus sa hardin, yung sinabi ng Panginoong, ako nga, I am, sa kabaliktaran, 2 beses na pagtanggi naman ng sinabi ni Pedro na, hindi ako, o I am not. Kasi dito po, sa John chapter 18, 2 beses sinabi ng Panginoong Jesus sa hardin, I am, pero ang sabi naman ni Pedro sa John 18 din, I am not. Pero alam niyo mga kapatid, hindi nag-iisa si Pedro sa pagbagsak. Dahil lahat tayo bumagsak at binigo ang Panginoon. Marami ang ating mga kabiguan at pagbagsak, o maaari ang ating mga kabiguan at pagbagsak
ay maaaring hindi kasing dramatiko o kasing kakilala ng kabiguan ni Pedro. Ngunit maaaring sa pamamagitan man ng ating mga salita o ating mga gawa, itinanggi nating lahat si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung si Pedro na pinuno ng mga apostol, bagamat tapat na tagasunod ng Panginoong Kristo ay bumagsak sa pamamagitan ng pagkakaila ng 3 beses sa ating Panginoon, tayo pa kaya? Kaya mag-ingat tayo na masyadong maging tiwala sa ating sarili, na para bang kaya nating malampasan ng lahat dahil malimit sa panahong inaakala nating tayo ay malakas, inaakala natin tayo ay matatag, doon pala tayo babagsak. Si Pedro, nasa tugatog ng kanyang pananampalataya. Pero ilang oras pa lamang ang lumipas, ikinaila niya ang Panginoon. Nung una, nasa panig siya ng Panginoon. Handa siyang mamatay, handa siyang manlaban, handa siyang ikulong. Subalit yung inaakala niyang matatag niyang pananampalataya, mahina pa rin pala. Kaya bumagsak siya ng pagkakasala. Bumagsak siya na ikaila ang Panginoon. Nawang tanong ito, na magandang makikita natin ngayong umaga. Bakit ba si Pedro bumagsak? At bakit ka bumabagsak? At bakit ako bumabagsak? At ano ang dapat nating iwasan upang hindi tayo bumagsak na gaya ni Pedro at hindi maging paulit-ulit ang ating pagbagsak? 4 na bagay. Una, malimit, hindi natin nauunawaan ang paraan ng Diyos. Ito yung unang dahilan. Bakit tayo bumabagsak at bakit si Pedro bumagsak? Una, malimit hindi natin naunawaan ang paraan ng Diyos. Now, si Pedro po ay totoong mananampalataya, subalit bumagsak siyang makita ng maliwanag ang plano ng Panginoon. Maraming beses nang sinabi ng Panginoon sa kanila ang kanyang daranasin na kailangan niyang mamatay at magdusa, subalit hindi nila ito inunawa. Bagkus na natili sila sa kanilang paniniwala na darating ang Mesyas na maghahari sa trono ni David, ayon sa Psalms chapter 2. Ngunit ang hindi nila nakita, ang larawan ng Mesyas bilang isang kordero na mamamatay para sa kanilang mga kasalanan sa Isaiah chapter 53. So ang punto ko sa inyo mga kapatid, ang patuloy na pagkabigo na maunawaan ang paraan ng Diyos ang magiging sanhi ng pagkabigo at pagkabagsak ng isang Kristiyano. Failure to understand the ways of God ang magiging sanhi kung bakit tayo bumabagsak. Kapag iniisip natin na ang Diyos ay kailangan gumawa ng isang tiyak na paraan, ngunit hindi siya umayon sa ating inaasahan, tayo dumarating sa espiritual na panghihina. Gaya ni Pedro. Hindi ba't ang inaasahan ni Pedro darating isang hari na maghahari sa kanila? Pero ang dumating ay isang Mesyas, nahuhulihin at mamamatay. Nabigo siya sa kanyang inaasahan. Kapag idinidikta natin sa Diyos ang ating plano, sa halip na tayo magpasakop sa kanyang kalooban, inilalagay natin ang ating sarili sa isang espiritual na kabiguan. Yung bang halimbawa ay taimtim kang nananalangin para sa isang bagay, subalit hindi ito nangyari. Ano ang nangyayari sa atin? Hindi ba't ito yung mga panahon na dapat ay lalo kang maging maingat? Ito yung panahon na dapat lalo kang magbantay sapagkat sa panahon ng mga pagkabigo, sa panahon na hindi sinagot ang iyong panalangin, ito ay nagiging isang kalituhan. Ikaw ay nagtatampo at mas madali kang matukso. Hindi ba't kapag maroon kang isang bagay na ipinapanalangin na gustong-gusto mong mangyari, at sigurado kang ito'y kalooban ng Panginoon, pero hindi nangyari. Naalala ko minsan, meron akong isang panalangin, talagang, Lord, bigay niyo sa akin ito, Lord. Pag ito ibinigay mo talaga, magliling mo talaga, matutuwa. Parang sobrang-sobra, pero dumaan yung araw na yon. Hindi ibinigay sa akin, ibinigay sa iba. Diba, nandun yung minsan, yung panalangin mo, gustong-gusto pero hindi ibinigay. Ano mararamdaman mo?
Hindi ba't ikaw ay parang manghihina at bigla-bigla ka na lamang manlalamig sa iyong pananampalataya? Parang ganito yung nangyari kay Pedro. Ang inaasahan niya, magiging hari, pero ang kanyang inaasahang hari ay namatay. So ang hamon sa ating kapatid, para hindi tayo bumagsak, kailangan natin palaging hanapin ang kalooban ng Panginoon. Bakit hindi bumagsak ang Panginoong Yesus sa kabila ng napakabigat na pagdurusa na kanyang pagdaraanan? Dahil lagi niyang hinahanap ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang panalangin sa hardin, anong sabi niya? Ama, kung maaari ang sarong ito ay lumampas sa akin, pero anong sabi ng dulo ng kanyang panalangin? Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Alam ng Panginoon ang kalooban ng Ama, kaya hindi siya nanghina kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Biruin nyo, paratangan ka ng mga maling paratang na maging dahilan ng iyong kamatayan. Pero hindi pinanghinahan ng Panginoon dahil alam niya, yun ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi na mahirap para sa atin na malaman ang kalooban ng Diyos sapagkat nasa atin ang kanyang hayag na salita. Ang kailangan mo lang lagi ay pagbulay-bulayan, basahin ang kanyang salita, manalangin na bigyan ka ng Diyos ng unawa upang ang kalooban niya at hindi ang kalooban mo ang mangyari. Pangalawa, bakit tayo malimit bumabagsak? Hindi lamang dahil sa hindi nating alam yung paraan ng Diyos. Yung pangalawa, bumabagsak tayong makita ang ating kahinaan. Failure to see our weaknesses. Naalala niyo ba itong si Pedro? Noong sinalitaan siya o sinabihan siya ng Panginoon ng mga bagay-bagay at kung paano itong si Pedro ay sumagot. Babasa lang ako sa inyo ng ilang account. Matthew chapter 26, verse 31 to 34, ang sabi, na magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga daramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Sabi ng 33, datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman ay hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ikakaila mo ko ng may katlo. Sabi ng Luke naman, Luke chapter 22, 31 to 34, sabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig na gaya ng trigo. Datapwat ipinamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At kung makabalik ka mangkuli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sinasabi ng Pedro, darating sa araw, susubukan ka sa iyong pananampalataya. Pero ang sagot ni Pedro, tingnan niyo si Pedro, 33, sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at kamatayan. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, hindi titilaok ang manok. Ikakaila mo ko ng 3 beses. Sabi ng John chapter 13, 36 to 38, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko ay hindi ka makasusunod sa akin, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Again, ano sabi ni Pedro? Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa iyo. Makikita niyo po dito sa mga talatang ito, nakikita natin na talagang napakatatag ng paniniwala ni Pedro. Handa siyang mamatay, handa siyang makulong, ano man ang danasin ng Panginoon. Sabi niya ay hindi siya matitisod ang lahat, aalis ang lahat, pero hindi ako. Panginoon, ibahin mo ako. Faithful ako sa iyo. Panginoon, ako yung pinakamatapang sa lahat ng mga apostol. Pansin niyo, laging siya nagsasalita. Sabalit ang paniniwalang ito sa katotohanan, mahina lang. Dahil ang kanyang tiwala ay wala sa Diyos, nasa kanyang kakayanan. Hindi niya nakita ang kanyang kahinaan.
Kaya doon siya inatake ng kaaway at doon siya bumagsak. Kaya ang kahambugan ay laging daan sa pagbagsak. Ang sabi ng Kawikaan chapter 16 verse 18, isang napakagandang paalala sa atin, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kapatid, ang kayabangan, ang kahambugan, na kaya mong gawin ng lahat ng bagay ang pupwedeng magpabagsak sa iyo. Nagaya na nangyari kay Pedro. Sa sobrang tiwala niya sa kanyang pananampalataya, sa sobrang tiwala niya sa kanyang sarili, hindi niya nakita ang kanyang kahinaan. Hindi niya nakita ang binalaan na siya ng Panginoon. Kaya ang kahambugan na nagdala sa kanya upang siya ay bumagsak. Na makikita niyo po dito, dahan-dahan po ang pagbagsak ni Pedro. Nung hinuli po ang Panginoong Yesus, kung tutuusin, hindi naman totaling si Pedro ay umalis. Ang ginawa ho ni Pedro, dahan-dahan siyang sumunod. Meron silang dalawa silang sumunod. Nabasa ko natin dito na meron pang isang alagad na binanggit si Juan na pumasok doon sa looban ng pinunong saserdote na ayon sa maraming mga commentator, ito mismo po ay si Juan. Na itong si Juan na ito, kakilala ng pinunong saserdote. Ngayon, nung siya'y nakapasok, hindi pumasok si Pedro. Kaya ang ginawa po ni itong si Juan ay bumalik at sinabihan yung bantay pintuan, yung dalagang bantay pintuan para papasukan itong si Pedro. Pero habang papasok po itong si Pedro, tinanong siya ng babae, ikaw ba'y isa rin sa mga alagad ng taong ito? Anong sagot ni Pedro? Ako'y hindi. I am not. Bakit kaya kinaila ni Pedro ang Panginoong Yesus sa harap ng isang babaeng bantay pinto? Sa mga talatang binasa natin kanina, ang tapang-tapang ni Pedro, tandaan niyo po ito, ilang oras lang ho ang pagitan nito, hindi ho taon, hindi ho linggo, gabi. Tapos nung halos madaling araw na, ibig sabihin, oras lamang ang pagitan. Sabi niya, mamamatay ako kasama mo, lahat sila ay aalis, ako'y hindi. Ako'y handang mamatay kasama mo, mabilanggo. Pero dito tinanong lang siya ng babae, ikaw ba'y kasama sa isa sa mga alagad ng taong ito? Ako'y hindi. Ayon sa nabasa ko, wala naman hong banta dito sa kanya. Sapagkat isang ordinaryong babae lamang ang nagtanong sa kanya kung isa siya sa kanyang mga alagad. Parang ganito, gwardya, pinapasok, may naunang kasama, ikaw ba'y kasama ng mga nandoon? Ang sagot ni Pedro, hindi. Ako'y hindi kasama. Makikita natin dito, yung unang ginawa ni Pedro, kung paanong bumagsak ang kanyang pananampalataya. Then, nung siya po'y makapasok na, dahil natatakot siyang makitang nag-iisa, ang ginawa ni Pedro, nakisama siya doon sa mga alipin at mga punong kawal na nagpapainit. Habang siya po'y nagpapainit, may nakakita ulit. At tinanong muli siya, hindi baga ikaw ay kasama? Hindi ba't ikaw ay isa sa mga alagad ni Jesus? Anong sabi ni Pedro? Ako'y hindi. Then sa huli, makalipas ang ilang sandali, ito yung isa sa mga alipin ng Pangulong Saserdote na kamag-anak ni Malchus na tinaga niya ng tenga ang nagtanong sa kanya, hindi bagat ikaw ay nakita ko? Yung unang dalawa, nagtatanong lang. Eto nakita. Sabi niya, hindi ba't ikaw ay nakita kung kasama niya sa halamanan? Sa ibang talata, sinigurado mismo ng aliping ito na siya isa sa mga alagad ni Jesus. Dahil nasaksihan niya mismo ang ginawa ni Pedro sa tenga ng kanyang kamag-anak. Ito siguro baka may banta. Ito siguro talagang baka nakakatakot kasi pwedeng magsumbong alagad to ni Jesus. Pero makikita nyo dito, ikinaila muli ni Pedro ang Panginoon ay 3 beses. At sa ibang tala ng Ebanghelyo, nung 3 beses na siya tinanong, siya po'y nagmura. At siya po ay nanungayaw at nanumpa na hindi talaga niya kilala ang Panginoong Yesus. At ng oras na tumilahok ang manok, ayon sa tala ni Lucas, tiningnan siya ng Panginoon. At naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi titilaok ang manok. Pedro, ikakaila mo ako ng 3 beses. Sabi ni Luke, si Luke ang sabi,
na tumingin sa kanya ang Panginoon. Ibig sabihin, alam ng Panginoong Yesus, sumusunod sa kanya si Pedro pero malayo. At doon, naalala ni Pedro ang kanyang kasalanan. So my point is this, ang pagbagsak na makita ang ating kahinaan ay palagi nagdadala sa atin sa pagbagsak sa kasalanan. Kapag ang lagi mo nakikita, kaya mo, magaling ka, matalino ka, mahusay ka, mag-ingat ka, gagamitin ng kaaway ang iyong kayabangan sa iyong pagbagsak. Bakit ba bumagsak si Satanas? Ano naging dahilan ng pagbagsak ni Lucifer? Dahil sa kanyang kayabangan. Kaya tandaan mo kung gaano ka kataas na nag-iisip sa iyong sarili, ganong kasakit ang pagbagsak. Ngayon, para maiwasan ang pagbagsak sa kasalanan at kahambugan, matutunan natin na humingi ng kalakasan sa Panginoon at hindi natin ipagyabang ang ating kakayanan. Ganitong ugali na ipinakita naman ni Pablo. Kung merong isang tao na kayang magyabang sa kanyang credential, si Pablo yon. Pero nung sabi ni Pablo, 2 Corinthians 3, 4 and 5, at gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat sa aming sarili upang isipin ng anuman ay mula sa aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. 2 Corinthians 4:7, 1 Corinthians chapter 12 verse 9, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, ang lahat ng sinasabi ni Pablo ay ito, ang kalakasan ay sa Diyos. Ako'y mahina. I am what I am by the grace of God. Kapatid, bilang aplikasyon, kilalanin natin ang ating kahinaan at palagi nating hingin sa Diyos ang kalakasan upang kung magkaganon, hindi tayo bumagsak sa kahambugan, kundi mailigtas tayo ng kapakumbabaan. Huwag tayong hambog. Huwag mong sabihing hindi ka babagsak. Huwag mong sabihing hindi ka matatalo. Dahil sa panahong nagmamalaki ka, doon ka ibabagsak ng Diyos. Pangatlo, bakit bumabagsak ang tao? Malimit bumabagsak tayo sa paghingi sa Diyos ng kalakasan sa pamamagitan ng panalangin. Nung sila ay nasa hardin ng Getsemani, 3 beses na sinabi ng Panginoon na kayo ay manalangin. Watch and pray. Kayo ay manalangin at magbantay upang huwag kayong pumasok sa kasalanan. Anong ginawa ni Pedro? Sa halip na manalangin, natulog. Sa halip na manalangin upang magbigay ng kalakasan para hindi siya pumasok sa tukso, ang ginawa ni Pedro, natulog. Kapatid, hindi naman ho kasalanan ng matulog. Salamat, walang tulog. Subalit kung palagi kang tulog kaysa nananalangin, mas madali tayong mapapasok ng tukso at babagsak at magkakasala. Yan mismo ang nangyari kay Pedro. Sa halip na humingi ng kalakasan upang mapaglabanan ng tukso na sinabi ng Panginoon sa kanya, anong ginawa ni Pedro? Natulog. Tulog na naman sa pansitan. Kaya noong dumating ang tukso, hindi nangibabaw ang kanyang lakas. Natalo siya at bumagsak. Ito napakagandang punto mga kapatid. Ang mananampalatayang bagsak ang pananalangin ay palaging babagsak sa tukso ng pagkakasala. Ulitin ko po, ang mananampalatayang bagsak ang pananalangin ay palaging babagsak sa tukso ng pagkakasala. Samantalang ang mananampalatayang matatag sa pananalangin, makatatayo sa tukso ng kaaway. Yan ang nakita natin ginawa ng Panginoong Yesus. Mula sa lahat ng kanyang ministeryo, sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang itinuturo, sa lahat ng kanyang pinagdaraanan, idinaan niyang lahat sa panalangin. Kapatid, ang aplikasyon nito, ang panalangin, ang isa sa pinaka-epektibong sandata upang malabanan natin ang tukso, upang maiwasan natin ang pagbagsak. Kaya asap, ilalayo ka nito sa kasalanan. Anong asap? Always say a prayer. Ilalayo ka nito sa pagkakasala. At ika-4, bakit tayo malimit
na bumabagsak? Malimit kasi tayong natatakot sa tao kaysa Diyos. Ang takot sa tao ang naging dahilan kung bakit ikinaila ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nakita natin kay Pedro. Nung una, atapang nga tao. Di ba? Nananagapan ng tenga. Pero dahil ang tiwala niya ay nasa sarili niya, nung dumating ang tukso, natakot na siya sa tao. At hindi siya natakot sa Diyos. Dahil alagad siya ng Panginoong Yesus, iniisip niya na ganun din ang mangyari sa kanya. Kaya para iligtas ang kanyang sarili sa posibleng kahirapan, ikinaila niya ang Panginoong Yesus ng 3 beses. My point is this, dahil sa takot sa tao, malimit natin ikinakaila na tayo ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Ising pa kayo? Ito yung malimit na dahilan kung bakit tayo ay hindi makapagsabing tayo Kristiyano. Dahil natatakot tayo na tayo pagtawanan ng tao. Ito yung malimit na dahilan kung bakit hindi mo sabing ikay Kristiyano sa kabila na ikaw ay mananampalataya sa kalipunan ng mga kaklase mo at ng mga katrabaho mo. Ito yung dahilan kung bakit ka tumatahimik para hindi na lamang nilang malaman na ikaw ay Kristiyano. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi mo ibinubuka ang iyong bibig upang ipakilala ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat nahihiya ka sa sasabihin ng tao. Ito yung dahilan kung bakit hindi ka makapag-imbita ng mga tao na dumalo sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat nahihiya ka na ipangaral ng Ebanghelyo. Nahihiya ka sa tao kung bakit linggo-linggo ikaw lamang ang dumadalo at hindi mo sinasabi sa ibang tao na sila'y dumalo sa pakikinig ng Ebanghelyo sapagkat nahihiya ka sa tao. Tagal mo nang nakakarinig ng Ebanghelyo pero hanggang ngayon ba't di ka nagbabahagi? Takot ka. Takot kang pagtawanan. Takot kang pag-isipan ng ibang tao. Natatakot ka sa sasabihin sa iyo ng tao pero hindi ka natatakot sa sasabihin sa iyo ng Diyos. Sinasabi mo, Kristiyano ka? Pero bakit hindi mo ibinabahagi sa iba ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Sinasabi mong mananampalataya ka pero ba't hindi ka tumatayo sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong eskwela at ipakilala mo na ikaw ay Kristiyano? Natatakot ka sa tao? Ganito ang naging pagbagsak ni Pedro. Natakot siya sa mga tao, sa mga bagay na gagawin sa kanya. Anong sabi ng Biblia? Sa Matthew chapter 10 verse 33, datapwat sino man ang magkaila sa harap ko, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. Salamat na lamang, pinagsisihan ni Pedro ang kanyang ginawa. At nung siya'y mapalakas muli ng Panginoon, naging matapang siyang saksi ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, listen to this. Si Pedro, 3 beses lamang niyang ikinaila ang Panginoong Jesucristo. Pero tayo, ilang beses mo bang itinago si Jesucristo? Ilang beses mong ikinaila na ikaw ay alagad ng Panginoong Jesucristo? Alam niyo, matapos na si Pedro ay bumagsak, siya'y tumangis. Buong puso niyang pinagsisihan ng kanyang ginawa. Nung mapatunayan niyang ang Panginoong Yesus talaga ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang anak ng tao, hindi na nating mababasang si Pedro ay muling nagkaila sa Panginoong Jesucristo. Bagkus sa aklat ng gawa, matapang niyang ipinangaral ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Acts chapter 2 verse 14, datapot pagdinding ni Pedro na kasama ng 11 ay itinaas niya ang kanyang tinig at sa kanya'y sinaysay na sinasabing, kayong mga lalaking mga taga-Judea at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem, mga laman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Kapatid, matapos ng kanyang pagbagsak, si Pedro'y bumangon at nagdalang tapang hanggang sa siya'y mamatay ng pabaliktad sa krus. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero halos araw-araw nating ikinakaila si Kristo. Na hindi mo man lamang mabanggit sa mga nakakasama mo na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Na hindi mo man lamang sila mabigyan kahit isang traheta patungkol kay Jesucristo. Na hindi ka man lamang makapagbahagi ng Ebanghelyo
sa mga tao. Kapatid, kapag ikinaila mo ang Panginoong Jesucristo, patuloy kang babagsak sa kasalanan ito. Kaya hinahamon ko kayo ngayong umaga, kung tunay kang mananampalataya kay Kristo, ipakilala mo sa mga tao, maging ilaw ka at asin ng sanlibutan. Bilang hamon, anumang kinabagsakan mo sa buhay Kristiyano, ito man ay dahil sa kasalanan o pagkakaila sa Panginoong Jesucristo, tandaan mo, may biyaya ang Diyos na magbabangon sa iyo. Sa pagbagsak ni Pedro, ibinangon siya ng Panginoon. At kapag ibinangon tayo ng Diyos sa ating pagbagsak, nawa sikapin nating matuto tayo at magpakalakas sa tulong at biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, inahamon kita kapatid, na tumugon ka sa mensahe ngayong araw na ito. Nakita mo kung paano ang Panginoong Jesucristo ay umamin sa kanyang pagiging Mesiyas. Sa kabilang banda, si Pedro ay nagkaila. Ikaw, paano mo gagawin at paano ka tutugon sa mensahe ngayong umaga? Nakita mo ang dahilan kung bakit ka bumabagsak at nakita mo rin ang dahilan kung paano ka makababangon. Sana sa umagang ito, tumugon tayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa ilang sandali, kapatid. Dumako tayo sa ating individual na pananalangin bilang tugon sa mensahe ng Ebanghelyo. Kung paano kang kinilos ng Diyos, nawa ay gawin mo ito at ipanalangin sa Kanya. Manalangin tayo. O aming Diyos, kami po'y bumagsak ng maraming pagkakataon. Bumagsak kami sa kasalanan. Sa maraming pagkakataon, bumagsak kami na ikaila ang aming Panginoong Jesucristo, na ipakilala siya sa mga tao at aminin kami ay mga alagad po ninyo. Panginoon, nakita namin ang mga naging pagbagsak ni Pedro, na ito rin ang dahilan kung bakit kami bumabagsak. Nawa ngayong umagang ito, tulungan niyo kaming maiwasan ang anumang pagbagsak sa hinaharap. Nawa ang mga bagay na aming natutunan kung paano namin iiwasan ang pagbagsak ay maging totoo sa amin. Patuloy kaming tumayo at tumangan sa iyong mga salita. O Diyos, Ikaw lamang ang makita sa aming buhay. Sa pagkatapos ng mensaheng ito, nawa makita sa amin ang mensahe. Pag-uwi namin sa aming tahanan, pag-uwi namin sa aming paaralan, pagbalik namin sa aming paaralan, pagbalik sa aming trabaho. Salamat o Diyos, ito po yung aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen.